Sige, ngayon naman tayo ay magpapatuloy sa ating gawain, sa ating pananambahan. At magpapatuloy din tayo sa ating pinag-aaralan na series, ngunit specifically doon sa naiwan nating topic last Sunday na hindi pa natin natapos. And I'm sure hindi pa rin natin matatapos ngayong araw dahil nung unti-unti natin ito para maging malinaw sa bawat isa sa atin ang gawain ng Panginoong Jesucristo para sa atin. At bubuksan natin muli ang ating mga Biblia sa 1:17 verses 6 hanggang 8. At ngayon, ang sure nating matatapos ngayon ay yung verse 6. Pero yung 7 8 sa susunod pang linggo. At ang focus natin muli ay ang verse 6. Ngunit basahin rin natin hanggang verse 8. Sige, basahin natin. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nalalaman nila na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at totoong nalaman na ako ay nagmula sa iyo at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Hindi tayo lumapit sa Panginoon sa paghingi ng gabay. Salamat o Diyos na aming mapag-aaralan muli ang mga salita ninyo rito sa Juan 17. Nandito po namin matatagpuan ang inyong pagpapanalangin sa amin. Kami inyong iniibig, kaya't kami umiibig rin sa inyo. At patuloy namin makikita sa araw na ito ang puso ninyo. Nagpapasalamat kami na amin itong mapag-aaralan muli sa araw na ito. We pray na maunawaan ang bawat isa sa amin ang mga salita ninyong nandirito. I also pray na gabayan po ninyo ako sa pagbabahagi ng inyong mga salita at nawa matapos kami rito na nagpupuri sa inyo, matapos kami rito na aming mas nakilala kayo at mas iniibig namin kayo. Salamat aming Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Tayo nga ay magpapatuloy at as you all know, ang pamagat ng ating series ay ang panalangin ng ating pinakapunong pari. Ang panalangin ng ating pinakapunong pari. Ngunit itong specific portion na ito na pag-aaralan natin, verses 6 to 8, ang pamagat naman ito ay ang dakilang nagpapahayag ng Diyos sa atin. At na pag-aralan na natin last Sunday, at ang first point nga natin, si Jesus bilang perpektong tagapagpakilala ng Diyos sa ating mga tinubos. Perpekto. Sapagkat meron pa namang iba na nagpakilala sa Diyos sa atin. Merong mga propeta na nagturo sa Old Testament kung sino ang Diyos. May mga disipulo si Jesus na nangaral din tungkol sa Diyos. Pero itong pinag-uusapan natin ay ang perpektong tagapagpakilala. Higit siya kaysa sa sino man na nagpapakilala ng Diyos sa isang tao. Sabi ko nga last Sunday, kahit na pagsama-samahin pa ang mga katuruan ng mga magagaling na pastor and preachers, hindi po iyon tutumbas sa kadakilaan ng pagpapakilala na ni Jesucristo sa kanyang Ama sa sanlibutan ito. Kahit na iyong hindi ina-elaborate na salita ng Scripture ay higit na dakila kaysa sa mga inaral ng mga sermon ng isang preacher, ng isang pastor. Ganon kadakila ang salita ng Diyos. At sa araw na ito, titingnan natin muli itong perpektong tagapagpakilala ng Diyos sa ating mga tinubos. Bakit sa ating mga tinubos? Bakit in-specify ko? Dahil in-specify rin naman dito ni Jesus. Pero dapat nating malaman
na ipinapakilala at ipinapahayag ni Jesus ang Diyos o ang kanyang Ama sa mga pinili niya. May mga pinili siyang tao na makaunawa talaga, maintindihan itong mga ipinapahayag niya. At sila itong mga tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Last Sunday, nakita rin natin yung iba't ibang mga kaparaanan ng Diyos kung paano ipinakilala niya ang kanyang sarili sa Old Testament. It's through theophany, o yung intense manifestation of the presence of God through visual display, according to Vern Poitras. Example nga nito ay ang burning bush, o yung punong kahoy na nagliliyab ngunit hindi nasusunog sa Exodus chapter 3 verses 2 to 6. Meron din namang iyong haliging ulap sa umaga at haliging apoy sa gabi na gumabay sa mga Israelita sa wilderness o sa ilang na makikita natin sa Exodus chapter 13, 21 to 22. Iyon po ay mga theophanies ng Diyos, at may iba pa na mga theophany ang Diyos sa Old Testament. At yun nga rin sa Old Testament, mga propeta o mensahero ng Diyos, ipinakilala rin ng Diyos ang kanyang sarili by speaking to these prophets, to these messengers, and then itong mga prophets and messengers na ito ay pinahayag ang Diyos sa mga Israelita at sa buong sanlibutan. Mayroon ring mga may direktang pakikipag-usap sa Diyos ang mga propetang ito. At ipinakilala rin ng Diyos ang kanyang sarili through the Shekinah glory, o yung pinakita niya ang kanyang kaluwalhatian sa loob ng templo nang mabalot ng kaulapan yung templo. Iyon po ang tinatawag na Shekinah glory. Ang meaning ng Shekinah ay yung dwelling or to dwell. Ibig sabihin dun sa templong iyon na nabalot ng kaulapan kung saan hindi na makapasok yung mga pari. Hindi sila nakapasok dahil napuno iyon ng ulap, and that cloud, yung mga clouds na iyon ay nagpapakita na nababalot o nagdudwell o nananatili doon at that moment yung kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Kaya yan ay inuulit ko lamang sa inyo para lang ma-refresh ang inyong isipan. At yun nga sa Old Testament, pero nang pumarito si Jesus, siya ang perpekto at dakilang nagpakilala ng Diyos sa atin. At dalawang sub-point sa main point na pinag-aralan natin last Sunday ang ating natingnan. Ang una ay ang pangangaral tungkol sa Diyos sa ministeryo niya. Again, si Jesus itong tinutukoy natin na perpektong tagapagpakilala ng Diyos. Sapagkat sabi niya rito sa verse 6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong binigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Kinikilala niya at sinasabi niya sa atin at sa kanyang mga disipulo na ipinahayag niya, itinuro niya, ipinakilala niya ang Diyos sa mga taong ibinigay sa kanya ng kanyang Ama. Sabi ko nga last Sunday, ito ay isa sa mga misyon. Ito ay isa sa mga layunin ni Jesus kung bakit siya pumarito sa mundong ito. Ang ipahayag o ipakilala ang Diyos sa ating mga tao. And He's done it perfectly. Napagtagumpayan niya ito in a perfect manner. Dahil may mga tao naman talaga na may mga mission. Example, the prophets and the disciples, mission din nila iyon na ibinigay sa kanila ng Diyos, na ipakilala sa kanila. And they're not perfect, and they did not do it perfectly, but Jesus Christ did it perfectly. Ganun niya iyong ginawa. Si Jesus. Wala siyang anumang kasalanan, and that makes Him perfect and His mission perfect. So, yun, kita natin na nangaral siya tungkol sa Diyos sa ministeryo niya.
Wala siyang ibang ipinangaral. Nabanggit ko nga last Sunday na sapagkat sabi ni Jesus, wala siyang ibang ipinahayag, wala siyang ibang itinuro, kundi iyong napakinggan niya sa kanyang Ama. Yun po ang kanyang ipinahayag sa sanlibutang ito. Walang anumang salita na nanggaling sa kanya, kundi lahat na nanggaling sa kanyang Ama ang kanyang ipinahayag dito sa mundong ito. That's how He witnessed for Yahweh. Alam natin yung relihiyon na Jehovah's Witnesses. They're not witnesses of Jehovah. They're not witnesses of Yahweh. Hindi naman nila nakita ang Diyos, sapagkat sabi nga sa Biblia, hindi natin maaaring makita ang Diyos in His actual form. Kaya nga nagpakita si Yahweh kay Moises through a burning bush. Dahil sabi ni Yahweh kay Moises, hindi maaaring makita ni Moises ang Diyos, sapagkat sa pagkakataong makita niya ang Diyos, siya'y mamamatay. So, they're not witnesses of Jehovah or Yahweh. At witnesses ang mga prophets, witnesses ang mga apostles, pero ang pinaka nag-witness tungkol kay Yahweh ay si Jesucristo. And He perfectly witnessed o nagpatotoo. Witness o nagpatotoo si Jesus tungkol sa Diyos in a perfect manner. Walang anumang kapintasan. Hindi siya nagkasala sa kanyang buong pamumuhay sa mundong ito, at maging sa kanyang mga pangangaral ay walang kamalian sa mga iyon. Lahat ng iyon ay tama. At maaasahan natin ang patutuon niya tungkol sa ating Diyos. At nangaral siya, katulad rin naman ng mga katulad ni Paul Washer, R.C. Sproul, J. Mac, iba pang mga ministers na kilala, at tinitingnan natin sila, especially the Puritans and the Reformers, tinitingnan natin sila as great preachers, great teachers, and yes, they are. Pero ang pangaral ni Jesus, pagsamasamahin man all of their sermons, sa lahat ng paghihirap nila upang aralin kung anong nasa Biblia, hindi po iyon makakatumbas pagsamasamahin man iyon sa preaching and teaching ministry ni Jesucristo. That's why when we read the Bible, kaya ini-encourage tayo that kahit na si Charles Spurgeon, sabi niya, visit many good books but live in the Bible. Dahil alam niya na higit kaysa anumang aklat na ginawa o inilimbag ang Biblia. Kahit ang ginagawa ng mga authors na theologians ay ang i-elaborate ang mga matatagpuan sa Biblia, higit pa rin po ang plain reading ng Scripture. Sufficiently powerful po ang plain reading of Scripture. Yan ang tatandaan natin. Kaya yun. At tinignan rin natin ang pangalawang kaparaanan ni Jesus sa pagpapakilala sa kanyang Ama ay iyong pagtupad niya sa mga utos ng Diyos. Sa pamamagitan po ng pagtupad ni Jesus sa mga utos ng kanyang Ama, ay ipinapakilala niya ang kanyang Ama doon. Dahil alam natin na tayo man din, na mga tao lamang tayo, yung mga commands na iyon ay may effect sa atin. At dapat nating sundin, especially the Ten Commandments. And Jesus Christ perfectly obeyed the law. At sa pamamagitan ng pag-obey niyang iyon, ay ipinapakilala niya ang kanyang Ama sa atin. Hindi siya naging autonomous sa pagkilos niya nang nandito siya sa mundong ito. Autonomous meaning, He self-governed Himself. O kung ano ang kagustuhan niya, iyon ang ginawa niya. Hindi siya katulad natin. Alam na natin na ang kautusan ng Diyos, ang kanyang mga salita, but we still obeyed our sinful desires.
our will, even though we think that it's not sinful. Kasi may mga kalooban din naman talaga tayong hindi naman talaga sila sinful, but it's not according to what God has planned for us. Okay? Pero ang Panginoong Jesus, kahit na, di ba, si Simon Peter, nung pinipigilan niya si Jesus, dahil sinabi ni Jesus na mamamatay ang anak ng Diyos, at papako sa krus, at muling mabubuhay, sabi ni Simon Pedro, huwag mangyari iyon. Dahil ang iniisip, ang concern ni Simon Peter ay ang hindi mamatay brutally si Jesucristo. And it's a good thing. Hindi naman yun sinful. Di ba? Pero ang sabi ni Jesus, "Get behind me, Satan." Bakit? Dahil ang ganoong kaisipan ay hindi ayon sa kaisipan ng Diyos. Dahil ang ginagawa ni Simon Peter doon ay ang pagpigil sa kalooban ng Diyos. Huwag mong ituloy iyan, Jesus. Ayaw naming mamatay ka. Ayaw naming ipako ka sa krus. Ganun ang sinasabi ni Simon Peter. Di ba? May concern. May pagmamalasakit siya doon. But again, gaano man kabuti ang kaisipan at kalooban ng isang tao. Yes, it may not be sinful, pero kung iyon ay hindi naaayon sa plano at kalooban ng Diyos, ay maituturing tayong opposing sa Diyos. We are in opposition to God. Kaya, tandaan natin na itong si Jesus, he may as a person nakapag-isip siya ng mga ibang bagay na mabuting pwede niyang gawin. But for sure, hindi niya iyon ginawa. Dahil kung hindi naman iyon kalooban ng kanyang ama, magkakasala siya. But alam natin, hindi siya kailanman nagkasala. Makakaasa po tayo sa patutuong iyan ng Biblia that Jesus never sinned his whole life. His whole 30 plus years in this world, he never sinned. Okay? Tinupad niya ang utos ng Ama. Dahil ang mga prophets sa Old Testament, kailangan nilang tuparin. Of course, lahat naman sa Israel, sa Old Testament. Basta may utos ang Diyos, yun ang dapat na tuparin kahit hindi ka pa propeta. Pero ang mga propeta, para mapatunayan, makikita nila na sila ay talagang mga propetang mula sa Diyos, ay dapat na sinusunod nila ang utos ng Diyos. At para mapatunayan nilang, at isa pa dito ay, kung ano man ang prophecies nila, na sabi nila ay galing sa Diyos, dapat yun ay matupad. Okay? At dito naman, sa case naman ni Jesus, yun din ang ginawa niya. Kung paano ang mga prophets noon, sa Old Testament, ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, ganun din naman si Jesus, para mapatunayan siya nga talaga ang greatest prophet na namuhay sa mundong ito. Kaya naman dadako tayo sa pangatlong subpoint ng ating first point. Kung paano ipinakilala ni Jesus ang kanyang Ama o ang Diyos sa ating mga tao. At ang pangatlong kaparaanan niya ay ito. Si Jesus ay Diyos sa laman. At ito na siguro ang they're all powerful, pero ito, Jesus being God in flesh, ay may pinapakita sa ating napakadakilang katotohanan. Napaka-imposible. Kaya kamangha-mangha ang pagparito ni Jesus dahil napaka-imposible ng pangyayaring iyon. That God be made or come in flesh, na ang Diyos ay pumarito sa laman. Si Jesus ay nandoon, kapiling ng kanyang Ama sa langit. Ngunit, hindi po naging kabawasan sa kanya na siya ay pumarito sa mundong ito. Yes, as God, but in human flesh.
At siya'y pumarito at ang pinakadakilang layunin niya sa lahat ng mga layunin niya ay ang mamatay sa krus ng Kalbaryo. But, sabi ko nga, isa pa ito sa mga layunin niya, ipakilala sa atin ang Diyos. At yun nga, si Jesus ay Diyos sa laman. Isa pa ito sa kaparaanan ni Jesus para maipakilala sa atin ang Diyos. Si Jesus ay Diyos sa laman. Si Jesus ay ang nagtataglay ng buong kaningningan at kaluwalhatian ng Diyos na hindi nakikita. Kaya po, able siyang ipakilala kung sino ang Diyos sa kung sino siya dahil si Jesus man din ay Diyos. Dahil tinataglay ni Jesus ang lahat ng kaningningan, kaluwalhatian, lahat ng attributes, the character of God is in Christ. Nandun kay Jesus. Kaya, He doesn't only mirror the attributes and the character of God. He is God Himself. Hindi lamang nasasalamin sa Kanya, kundi ipinapakita ng Diyos sa pamamagitan niya kung sino siya. Kasi magiging iba ang kahulugan kung mirroring lang si Jesus ng pagka-Diyos ng Diyos. Kung sasabihin natin that God, na ang Diyos, ipinapakilala ang Kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesus dahil siya din naman ay Diyos, that's it. Dahil ganun ang ginawa ng Diyos nang pumarito ang Kanyang anak na si Jesus. Dahil taglay niya mismo 100% iyong tinataglay rin ng Ama. Eternality, sovereignty, holiness, everything that we can see in the Father, we see in Jesus and in the Holy Spirit. Everything. Kaya, si Jesus ang naging representative sa mundong ito para ipakilala ang Diyos sa ating lahat. Siya ang representative. And he represents God perfectly also. Lahat ng kanyang mga ginawa, lahat ng kanyang mga sinabi, who He is, ang kanyang pag-uugali, pinakita niya sa pamamagitan ng kanyang buhay ang pag-uugali ng Diyos. Kaya siya pumarito para sa bagay na iyan. Si Jesus sa Diyos ay Diyos sa laman. Siya ay nagtataglay ng buong kaningningan at kaluwalhatian ng Diyos na hindi nakikita at siya ang eksaktong representasyon ng Diyos dahil siya ay Diyos. Tingnan natin sa Colossus 1:15. Colossus 1:15. Sabi rito sa Colossus 1:15, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Larawan ng Diyos. Exact imprint. Siya ang nagpapakita ng lahat patungkol sa Diyos. Kahit ng mga kambal nga, hindi saktong-sakto ang kanilang pagkakahawig, pagiging magkamukha. They're not exact imprint. Kahit ng mga biological parents natin, we're not their exact imprint. Galing tayo sa kanila, pero hindi tayo eksaktong kamukha nila at kaugali nila. Pero itong si Jesus, eksaktong-eksakto. Walang labis, walang kulang. Kung sino ang Ama, kung anong nasa Ama, anong nasa Espiritu Santo, ipinakitan iyon ni Jesucristo nang siya'y pumarito sa mundong ito. Walang labis, walang kulang. All of it
in one person, and that's the person of Jesus Christ. Tingnan na rin natin sa verse 19, itong Colossus 1. Sabi rito, sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. Minagaling o minarapan. Ganun po ang nangyari, ganun po siya. Lahat ng kapuspusan, anumang nasa Ama, siya rin nasa Anak. Tingnan rin natin ang Hebreo 1:3. Hebreo chapter 1 verse 3. Sabi rito, nagsulat ng sulat na ito sa mga taga-Hebreo, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Larawan. Exact image ng kanyang likas at kanyang inalalayan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanya ng kamahalan sa kaitaasan. Kaya ito po si Jesus. Huwag nating isipin na ang tinutukoy dito na larawan ay yung physical image, yung mukha, o yung pangangatawan. Hindi po, God is Spirit. Kasi baka isipin natin sa larawan, aasahan natin na magkahawig ang Ama at ang Anak. Huwag pong ganun. Huwag po tayong ganun mag-isip. Ang larawan na tinutukoy po dito ay yung character, yung attributes. Kasi ang Diyos Ama na natili siya sa Espiritu at Espiritu lamang talaga siya. Wala siyang physical na kaanyo-ano kung ano pa man. Wala siyang parts o kung ano pa man. Napag-aralan na banggit ko nga last time sa mga naging pag-aaral natin yung anthropomorphism na tinatawag. So, Old Testament, makikita natin, sinasabi ni Yahweh, my hand, mga ganyan. Yun po ay paggamit ng salitang mauunawaan ng mga tao. Yun po ay tinatawag na anthropomorphism. Gandun din natin yung salita ng anthropology. Because when we say anthropology, it's the study of man. So in anthropomorphism, yun ay paggamit ng mga salita kung saan tayo bilang mga tao ay makaka-relate sa Diyos. Hindi upang ang Diyos ay makarelate sa atin. Dahil alam niya tayo, kilala niya tayo. It doesn't need anything. But for us to relate to Him, to understand Him, He uses these words kung saan parang may human nature siya or may mga parts siya, but it's not really there. Okay, ginagamit lamang niya para maunawaan natin siya. So, ganon. Ang larawan na ito na sinasabi sa atin ay hindi iyong larawan umukha, kundi iyong karakter, katangian ng Diyos. Iyon po ang tinutukoy dito kapag sinasabing larawan. So baka isipin natin talaga, baka asahan natin, no, kambal pala ito, magkamukha pala sila. It's not. Okay, the Holy Spirit is Spirit. Okay, the Holy Spirit is Spirit. And Jesus alone, siya lamang ang mayroong physical na kaanyuan. At huwag rin nating isipin na bago pumarito si Jesus, ay talagang mayroon na siyang katawan. Ang katawan niya ay ibinigay pa lamang nang siya'y pumarito. He was also Spirit in heaven. And He was not Jesus bago siya pumarito sa mundong ito. Pinangalanan siya as Jesus, nagkaroon siya ng katawan, physically and in human form, nang siya'y pumarito. Ganoon po yun. Actually, tinanong ko pa yan kay Pastor Steve, para magkaroon ng kalinawan. Because I read that from Knowing Christ, authored by Mark Jones. And doon ko lang yun nalaman. And yeah, I confirmed it. And that's the biblical teaching of
Jesus' incarnation. Kaya, ganoon po. So, ang mga words at actions ni Jesus ay sumasalamin sa mga katangian at karakter ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng mga ginawa niya, sinabi niya, sa lahat ng mga iyon ay nakilala natin kung paano mag-deal ang Diyos. Kung sino ang Diyos in all His words and actions. Si Jesus, pumarito rito. Pumarito, na ginagawa ang kalooban ng kanyang Ama. He did things in His whole ministry that showed the holiness, love, mercy, justice, power, sovereignty, wisdom, glory, eternality, and all other attributes of God. And He did so because He is God in flesh. Okay? Lahat pong iyon, lahat pong ginawa niya sa kanyang buong ministeryo, ginawa niya na ipinapakita niya ang kabanalan, pag-ibig, kahabagan, hustisya, kapangyarihan, pagkasoberano, karunungan, kaluwalhatian, at pagiging walang hanggan, at lahat ng mga katangian ng Diyos. Nung siya'y nandirito, it's as if God the Father is showing Himself to us. He's showing His works, showing His words through Christ Jesus, His Son. Ganun po ang nangyari nung si Jesus ay nandirito. Dahil si Jesus ay Diyos sa laman. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Tingnan natin ang Juan 1:18. Juan chapter 1, verse 18. Nasabi rito, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ganun po. Si Jesus po na anak ng Diyos ang nagpakilala sa Ama. Walang sino man ang nakagawa ng ginawa ni Jesus and how He did it. The prophets and the apostles, they did it. At salamat sa Panginoon na ginamit sila ng Diyos. But the way Jesus did it, it's the best thing that could ever happen. And it's the best thing we see in the Scripture, especially in the New Testament. Kung mababasa natin ang Gospels, makikita natin doon how His ministry, umikot po iyon sa mga bagay ng Diyos. Focus po iyon sa mga bagay ng Diyos. Pagpapakilala niya sa kanyang Ama. Kaya lahat ng si Jesus ay pumarito sa laman, it's as if the Father also was in flesh. Dahil si Jesus mismo nung siya'y pumarito at nagkatawang tao, kung anong nasa Diyos, yun din ang ipinakita niya from Himself. Okay, again, it's as if the Father, because the Son really came here in this world. Ngunit dahil sa si Jesus na anak ng Diyos ay Diyos rin naman, it's as if God the Father revealed Himself in flesh, but only through His Son Jesus Christ, who was really in flesh. At sa pamamagitan ni Jesus na pumarito ay pinakilala o naipakilala at naipahayag ang Diyos sa Kanyang kabuuan. At pang-apat at panghuli na kaparaanan ng Diyos sa pagpapakilala niya sa Kanyang sarili ay ito po. Through His words. Salita ng Diyos o ang Biblia. Ngayon, kasi ang sabi rito, ipinakilala niya sa Juan. Pinag-aaralan natin. 1:17, verse 6. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin. Mayroon na bang Biblia nung mga panahong ito? Wala pa naman. Hindi pa nabubuo ang canon of Scripture.
Ang lahat ng mga aklat dito sa Biblia hindi pa naman kumpleto, on process pa. Pero bakit ko nasabi na ipinapakilala rin ng Diyos ang kanyang sarili through the Scripture? Ito ay para sa atin. Para sa ating mga kasalukuyan na Kristiyano. Ito ang kaparaanan ng Diyos upang ipakilala ang kanyang sarili sa atin na nandirito sa panahon ito, na hindi nakita ang pagparito ni Jesucristo. At tatandaan rin natin that these words, ang mga salita sa Biblia, ay salita rin po ng Diyos. Salita rin po ni Jesucristo. Kung kaya dito rin ipinapakilala sa atin ni Jesus ang Diyos. Huwag natin isipin na hindi at work si Jesus habang pinag-aaralan natin ng Biblia, habang nagbabasa tayo nito. At work po siya through the Spirit. Diba? Yan ang gawain ng Trinity. Napaganda. So may itong mga salita niyang ito na pinag-aaralan natin at inaaral natin tuwing linggo, and hopefully pinag-aaralan nyo rin sa inyong mga personal na pakikipagnig sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay pinapakilala niya rin sa atin ang kanyang sarili. And again, He's not present, He's not absent. Nakalimutan ko pa yung opposite ng present. Grabe, not present kaya ginamit ko. He's not absent. Okay? While we're reading the Scripture, He is present. Kaya't makakaasa tayo na while we are studying the Scripture, itong Diyos natin ito na ipinakilala ang Diyos sa mga nakalipas na panahon, sa mga alagad niya in person, ay present noon, present din naman siya habang tayo nag-aaral ng Biblia. Dating isiping absent siya. He is present. Sapagkat paano natin maunawaan ang mga salita niya if He's not present, if the Holy Spirit is not with us? Hindi natin talaga yun maunawaan. But since God is with us while we are studying His words, kung gayon makakasiguro tayo na makakaunawa tayo at makikilala natin siya sa kung sino siya. It's not, yes, malaking impact na nakilala natin at nalaman natin ng Reformation at nakilala natin ng mga Reformers. They helped us a lot. Praise God for using those people in our lives. It's still God who used them para makilala natin siya sa kung sino siya. Dati hindi natin alam yung word na sovereign. Yes, alam natin na napakinggan natin yun from the Reformers. But again, these Reformers were used by God in our lives para ipakilala niya ang kanyang sarili sa atin that He is sovereign, that He is holy, holy, holy. Salamat sa Diyos. And yes, salamat sa kanila. Salamat sa mga faithfuling nangangaral ng salita ng Diyos. Pero tatandaan natin that God Himself revealed those things to us. At salamat dahil mayroon tayong mga Biblia at nahahawakan natin ito, nababasa natin ito. Sana basahin natin araw-araw. Because without reading, without meditating, without studying the words of God, hindi natin siya makikilala. Hindi natin siya unti-unting makikilala. Kung tayo ay umaasa lamang, yes, umasa tayo sa preaching tuwing Sunday. That's a good thing. Pero kung tayo umaasa lamang dito at wala na tayong pakialam sa buong anim na araw at hindi na tayo nag-aaral ng Scripture, panghihinaan tayo. At hindi natin siya makikilala personally. Maganda na, yes, nakikilala natin ng Diyos kapag tayo ay binabahagi na ng ating preacher, pero maganda rin makilala natin ng Diyos while we are at our rooms. Nakikipagdiig sa Kanya. It's the sweetest thing.
Both are sweet. Pero sweet na napaka-sweet kung tayo ay makikilala ang Diyos personally at our own study of the Scripture. Kaya para sa atin sa kasalukuyang panahon, nakikita na natin ang kabuuan ng mga kapahayagang ito tungkol sa Diyos. Mula sa lumang tipan at bagong tipan, ganap na ang mga patotoo tungkol sa Kanya. Kaya itong Biblia, huwag mo natin isipin that when we're reading it, God is not present. He is present. And He is teaching us Himself. Okay, siya ang nagtuturo sa atin. Kaya naman, among all the means by which God manifested Himself to the world, the greatest of all these is the revelation that He made through His Son. Ulitin ko po, among all the means, sa dinami-rami ng kaparaanan ng Diyos sa pagpapakilala sa Kanyang sarili, the greatest o ang pinakadakila po sa lahat ng kaparaanan ito ay ang kapahayagan na ginawa niya sa pamamagitan ng Kanyang anak nang pumarito si Jesus. Yun po ang pinakadakila sa lahat. Kay Jesus lamang natin masasabi ang komentong, everything that you do is perfect. Kasi sa mga awitin, nadidinig ko yan. Everything that you do is perfect. Ganun sila sa kanilang mga iniiro. Pero hindi po yun totoo. Kay Jesus lamang natin masasabi ang komentong iyan. That all in His ministry, what He did, all of it are perfect. Perfectly done. Perfect pa sa pinaka-perfect na steak na maaari nating orderin sa isang restaurant. Hindi tayo hyperbolic kapag sinabi nating everything that you do is perfect. Bakit tumatawa yourself? Okay? Hindi tayo hyperbolic doon. Kasi yung mga taong yun na nagsulat ng mga kanta, they are hyperbolic. Kapag sinabi nilang everything that you do is perfect sa kanilang mga hinihiro. Pero tayo, when we say it to Christ, we mean it. And we mean it literally because He is perfect. And He did everything perfect. Okay? Hindi pagmamalabis na sabihin ito sa Kanya. Sa pagkatotoo, lahat ng ginawa niya nang siya'y pumarito ay perpekto. At siya mismo ay perpekto. So, wala. Talagang He is perfect. We cannot argue against it. We must argue for it. That He is perfect. And everything that He did, He perfectly done it. Siya mismo ay perpekto. Kaya naman, perpekto lahat ng ginawa niya. Ito ay kalooban ng Ama na gawin ni Jesus sa pagparito niya. Ang ipakilala siya at may grupo. Dadako tayo sa susunod na portion nitong verse 6 kung saan may grupo siyang binanggit dito. In-specify niya ito. Ang sabi niya rito, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Maalala natin dun nga sa Matthew 11, ang sabi doon, niloob ng Diyos na maunawaan, babasahin ko lang ha, hindi ko na maalala. Matthew 11. Sabi dito sa Mateo 11:27, ang lahat ng mga bagay ibinigay sa akin ng aking Ama, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. Ganun po kumilos ang Diyos. Kung sino man ang piliin niya na pagpahayagan o pagpakilalanan ng kanyang Ama. At kanino ito? Kanino niya ito ipinakilala? Sa mga taong ibinigay ng Ama sa Kanya.
sa mga taong ibinigay mo sa akin. Ika ni Jesus. Kaya, mapalad ang mga taong ibinigay ng Ama kay Jesus. Dahil sila ay nakaunawa, not because they are intellectual, they're not intelligent enough, they did not use. Sabi nga doon sa Matthew 11 din, sa mga sanggol, ipinahayag, o ang mga sanggol ang nakaunawa. Hindi yung literal na sanggol, okay? Kundi tayo na mga mapagpakumbaba, tayo na mga dumidepende sa karunungan ng Diyos upang maunawaan ang salita niya. Sabi ni Jesus, sa mga katulad ng mga tao na iyon, niya ipinahayag o ipinakilala ang kanyang Ama. At sila ang tinutukoy natin sa ating first point na ito, na si Jesus bilang perpektong tagapagpakilala ng Diyos sa ating mga tinubos. Sapagkat iyong mga taong kagaya lamang nila na nakaunawa at pinagpahayagan ng salita ng Diyos ang natutubos. Walang iba. Ayan. Okay, so may espesyal na lugar sa ministeryo ni Jesus ang madalas niyang banggiting grupo ng mga taong ito. Espesyal. Lagi itong may espesyal na lugar sa ministeryo ni Jesus. At sino ang mga ang grupo ng mga taong ito nga ay mga ibinigay ng Ama sa Kanya. Mga ibinigay ng Ama sa Kanya. At sino itong mga ibinigay ng Ama sa Kanya? Dahil minarapat ng Diyos na ihayag ni Jesus sa kanila kung sino siya at ano ang mga gawa niya. Yun nga, buksan natin sa Mateo 11:25-27. Mateo 11:25-27. Sabi rito, ng oras na iyon ay sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo, Ama, sapagkat iyon ang kaloob, ang mapagpala mong kalooban. Ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng Ama, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. At makikita nga natin dito, sabi, ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. At nabanggit ko nga kanina, hindi ito mga literal na sanggol. At hindi rin lahat ng mga pantas at matatalino ay hindi naliligtas. Ang dapat ngang magkaroon ng isang tao kapag napakinggan niya ang mensahe ng Ebanghelyo, matalino man iyan o mangmang, ay ang pusong mapagpakumbaba. Upang sa mga taong iyon o ang mga taong iyon ay pagkalooban ng Diyos ng kaunawaan. Dahil hindi ginagamit sa pag-unawa ng Ebanghelyo ang sarili nating karunungan. Bakit? Napakarami na akong kilala, napakarami ko nang na-encounter na tao na kapag ibinahagi mo sa kanilang Ebanghelyo, ginamit nila ang kanilang sariling karunungan, aayawan nila ito. Bakit hindi nila makitaan ito ng karunungan? At lagi nila itong pinag-iisipan na imposible daw na mangyari ang mga bagay na iyon. Naghanap talaga sila ng karunungan. Well, karunungan na mismo ang Ebanghelyo, pero hindi nila ito matanggap dahil ang ginagamit nila ay ang prideful intelligence nila. And some of them are really not intelligent. Hindi naman sila matatalino. But it's because of sin. Yun talaga ang pinaka-root ng evil ng isang tao. Yun talaga ang pinaka-ugat ng pagtanggi ng tao sa Ebanghelyo. It's not that matatalino talaga sila, but they have pride in their intelligence, and pride, as we all know, is sin. It is sinful.
So, pinili ng Diyos na makaunawa ang mga taong katulad natin, mga sanggol na hindi dumidepende o nagtitiwala sa sarili nating karunungan, kundi nagsipagtiwala sa karunungan ng Diyos sa pagliligtas. Tayo po ang pinahayagan. Kaya tayo nakakaunawa dahil hindi tayo dumipende sa ating mga karunungan. Hindi tayo dumipende sa ating mga haka-haka o pagiging hostile natin sa mensahe ng Ebanghelyo. Hindi po tayo dumipende doon. At ito ang pagpapala sa atin. Hindi tayo kabilang sa mga nakapakinig ng Ebanghelyo na tinanggihan ang mensahe dahil hindi nila ito nakitaan ng karunungan. At sa halip, tinuring nila itong hindi kanais-nais. Ganun po ang nangyari sa kanila. Nabahagi sa kanilang napakagandang mensahe ng Ebanghelyo, hindi nila ito tinanggap dahil hindi nila ito nakitaan ng karunungan. At hindi nila ito ninais. Dahil ginamit nila ang kanilang karunungan. Kaya ikinubli sa kanila ng Diyos ang mensahe ng kaligtasan. At hindi rin ibinigay sa kanila ang kaligtasan. Because they are dependent upon their prideful knowledge, which is not knowledge at all. Dahil kung ano ngang, sabi nga ni Pablo, ang kamangmangan ng Diyos ay ang kamangmangan ng Diyos ay higit na mas matalino kaysa sa katalinuhan ng mga tao dito sa mundo ito. Kaya huwag nating tingnan na walang karunungan ang Ebanghelyo at hindi ito kanais-nais. Tayo mahulog sa kasinungalingan ng mundong ito at pilit na isinasamang iba sa kanilang mga kamangmangan. Bagkus kabilang tayo sa mga ibinigay ng Ama kay Jesus. Ibinigay tayo ng Ama kay Jesus. Tingnan natin ang Juan 6:36-37. 1:6:36-37. Sabi rito, subalit sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako, subalit hindi kayo sumampalataya. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanmay hindi ko itataboy. That's the promise of God. Kung tayo man ay ibinigay ng Diyos sa Kanyang anak, tayo'y lalapit sa Kanya at hindi niya tayo itataboy. Hindi tayo palalayuin ni Jesus mula sa Kanyang sarili dahil siya ay gracious. Kabilang tayo sa mga ibinigay ng Ama kay Jesus. At ito ang dahilan kung bakit tayo ay lumapit at nakaunawa. Dahil una pa lamang ibinigay na tayo ng Ama kay Jesus. Hindi natin ibinigay ang ating sarili kay Jesus. Ang Diyos ang nagbigay sa atin kay Jesus. Ang Diyos ang pumili sa atin na tayo, ang Diyos ang pumili sa atin at pinili niya tayo upang ibigay sa Kanyang kaisa-isang anak. Na itong kaisa-isang anak niyang magligtas sa atin. That's what happened. At sabi nga, hindi yun nangyari nung tayo ay sumampalata o nung tayo ay nabahagi na ng Ebanghelyo. Noon pa tayo pinili ng Diyos. Hindi natural sa atin ang hangarin pa. Hindi natural sa atin ang hangarin para sa Diyos. Nagkaroon tayo nito ng hangarin dahil isa tayo sa mga pinili ng Diyos mercifully. Ang kailangan natin ay habag. Sinabi ko ritong pinili tayo ng Diyos mercifully. Hindi, ibig sabihin, hindi dahil sa tayo ay mga worthy na piliin ng Diyos. Ang Diyos ang nagpasya na piliin tayo among all other people. If you are saved, He chose you for that salvation.
It's not because you're worthy, you have less sins than others, you have lesser sins than others. Hindi po ganun. Ang Diyos ay pinili tayo mercifully sa Kanyang kahabagan. Not because of anything else, but because He is merciful. And He showed that mercy to us. Kaya tayo pinili ng Diyos. Kaya kung ikaw ay ligtas, unawain mo na ikaw ay pinili. Hindi ka lamang pinili nung ikaw ay binabahagian ng Ebanghelyo at nandun ka na sa puntong sasampalataya ka na at sabi ng Diyos, pipiliin ko ito dahil malapit na siyang sumampalataya. Hindi po ganun. Sabi pa rito sa ating pinag-aaralan, sabi ni Jesus, sila ay sa iyo at sila ay ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Sila ay sa iyo at sila ay ibinigay mo sa akin. Ito ay isang comforting na katotohanan. Dahil ang mga sumasampalataya raw, sabi ni Jesus, ay hindi tumigil sa pagiging Kanya. Diba? Sila ay sa iyo at sila ay ibinigay mo sa akin. Hindi sila tumigil sa pagiging Kanya. Mula pa noon, kahit na hindi pa tayo sumasampalataya, if you are saved right now, at kung ligtas ka, nangangahulugang pinili ka niya, nangangahulugan na mula pa noon, kahit na hindi pa tayo sumasampalataya, hindi pa tayo na ipapanganak, at bago palikhain ng Diyos ang sanlibutan, ay sa Kanya na tayo. Sabi sa Efeso 1:4, sabi rito, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Nakikita niyo ba to? Ang sabi rito, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, in Him, in Christ, pinili tayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesucristo. At sabi rito, bago itinatag ang sanlibutan. Nangangahulugan na bago pa itatag ang sanlibutan, Kanya na tayo. Hindi pa tayo sumasampalataya, mga hostile pa tayo sa Diyos, Kanya na tayo. Kung tayo man ay talagang pinili ng Diyos para sa kaligtasan, ganun po ang Diyos. Kaya sinasabi ko, hindi tayo pinili ng Diyos nung malapit na tayo magpasyang sumampalataya. Hindi po ganoon. Pagkos bago palikhain, bago pa itatag ang sanlibutan, pinili niya tayo kung tayo man ay talagang iniligtas niya. At kung wala ka pa sa Kanya, hindi ibig sabihin nito na hindi Kanya pinili. Bagkus kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, tatalikod sa iyong mga pagkakasala, mapapatunayang isa ka sa mga pinili niya. Mga nakakaalam dito, tayo ay Calvinist pero hindi tayo hyper-Calvinist. Ang Calvinism o doctrines of grace, pinapakita sa atin, yes, God elects some, pero hindi tayo katulad ng iba na hindi na magbabahagi ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay para sa pakikinig ng lahat. At ililigtas ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ibibigay ng Diyos Ama kay Jesus iyong mga pinili niya bago pa itinatag ang sanlibutan. Kaya kahit na malaman pa natin na may mga taong pinili na ang Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya. Dahil ang mga lalapit at sasampalataya mapapatunayan na sila nga talaga ay isa sa mga pinili ng Diyos. Okay? Ang katuroang may mga pinili ang Diyos ay hindi po dapat
pumigil sa sino man na lumapit sa Kanya. Because dapat siyang lumapit. Lumapit ka kung wala ka pa kay Jesus. Kanyang itinaguyod tayo hanggang sa araw na niloob niyang ibigay tayo sa Kanyang anak na si Jesus. Nanatili tayo sa buhay nating ito hanggang sa punto na tayo sumampalataya sa Panginoong Hesukristo dahil itinaguyod tayo ng Diyos. Hanggang sa marating natin ang araw na tayo sasampalataya sa Kanya. Hanggang sa dumating ang araw na ibinigay o ibibigay tayo ng Ama sa Kanyang anak. Upang sa pamamagitan ni Jesus ay tutuparin ng Ama ang pangako niya sa atin. Ang bigyan tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ganun po ang ginawa ng Ama. Kaya kung titingnan natin at babalikan natin yung pinag-aaralan natin, ang sabi dito, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. Kaya tayo nakakilala sa Diyos at patuloy na nakikilala ng Diyos dahil ibinigay tayo ng Diyos sa Kanyang anak upang magkaroon tayo ng kaligtasan. At ano pang sabi rito, tinupad nila ang iyong salita. Isa pa ito sa mga bagay na nangyayari sa isang taong sumasampalataya. Hindi lamang siya sumasampalataya, kundi tinutupad rin niya ang salita ng Diyos. Dito ay nakapaloob ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Again, kung maalala ninyo, nabanggit ko na rin ang paulit-ulit na hindi tayo makakasunod sa kautusan ng Diyos in a way that pleases God kung wala tayo kay Jesus. Ngayon, magagawa na natin ito na maging pleasing tayo sa Diyos dahil tayo sumasampalataya na. Ang sabi dito, at tinupad nila ang iyong salita. Dito ay nakapaloob ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Pero makikita natin dito, iyong salita at hindi mga salita. Singular and not plural. Of course, kapag tayo maligtas, tayo ay subject na sa Scripture. Ibig sabihin tayo ay dapat na submitting na sa mga salita ng Diyos sa Scripture. Pero ano itong tinupad na salita ng mga ibinigay ng Ama kay Jesus? Kasi again, ang sabi dito, tinupad nila ang iyong salita. What's the specific word? What's the specific command na tinupad ng mga taong ibinigay ng Ama kay Jesus? Ang pangunahin sa mga ito ay matatagpuan natin sa Juan 6:28-29. Juan 6:28-29. Kasi maraming kalooban ng Diyos, maraming siyang mga utos, pero ang sabi doon, tinupad ang iyong salita, at hindi siya in plural form, kundi in singular. Sabi dito, sinabi nila sa Kanya, ano ang kailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Dito naman, mga gawa. Marami. Plural. Sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang Kanyang sinugo. What does this mean? Magagawa lamang ng isang tao ang mga gawa. Ibig sabihin nito, ang mga kautusan o ang mga kalooban ng Diyos. Kung gagawin na muna niya ang pangunahin sa mga kalooban ng Diyos. At ano iyon? Nasampalatayanan ang Kanyang sinugo. At sino ang sinugo ng Ama? Si Jesus. Iyon po ang sinasabi dito. Napakalinaw. Diba? Yun ang sagot ni Jesus. Kasi itong magawang ito sa ibang translations, especially sa English translation, will o kalooban. Magawa. Ang tanong, ano ang kailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa, plural, yung mga kautusan ng Diyos. At anong sagot ni Jesus? Sumampalataya na muna kayo sa akin, kay Jesus. At sa kaninyo magagawa ang mga kalooban ng Diyos. Ganun po iyon.
Hindi po nauuna ng isang tao ay magawa na muna ng mga kalooban ng Diyos bago siya sumampalataya. That's why dinidiscredit natin ang anumang katuwirang ginagawa natin kung tayo ay wala pa kay Kristo. Anong tayo wala pa kay Kristo? At dinidiscredit din natin ang mga katuwiran ng ibang mga tao na iniisip nila it can save them when these cannot save them. Dinidiscredit po natin iyon sapagkat upang magawa ng isang tao in a pleasing way sa harapan ng Diyos ang mga kautusan ng Diyos, dapat na munang sumampalataya ang taong iyon. At sinagot ni Jesus kung paano magagawa ng isang tao magawa ng Diyos sa kalooban niya. Kaya naman, nagawang tuparin ng mga alagad ni Jesus ang mga salita ng Diyos sapagkat kung babalikan natin yung pinag-aaralan natin, verse 6, sabi, at tinupad nila ang iyong salita. Tinupad nila ang iyong salita. Sila'y sumampalataya sa Diyos. Sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. At kaya naman nagawang tuparin ng mga alagad ni Jesus ang mga salita ng Diyos dahil nangyari sa kanila ang di pangkaraniwang kaganapan. Ang maipanganak silang muli at maligtas mula sa kanilang mga kasalanan. At kung ikaw ay sumasampalataya rin, nangangahulugan ito, if you are truly believing, dahil iyon ang utos ng Diyos na dapat na magkaroon tayo to believe in Jesus Christ savingly. Nangangahulugan na ikaw ay isa sa mga pinili niya at ibinigay kanya, ibinigay ng kanang Ama sa kanyang anak na si Jesus. Sa kalakhan ng layunin ng Diyos sa ministry ni Jesus, isa rito ang ipakilala sa ating mga pinili niya ang kanyang sarili. Sapagkat marami talagang ginawa si Jesus na naaayon sa kalooban ng kanyang Ama. Ngunit sa dinami-rami nito, isa po itong ipakilala niya sa atin kung sino ang Diyos. At nakikilala nga natin siya. At sana sa pagkakilala rin natin ito sa Kanya, ay lumago rin tayo sa ating pag-ibig sa Kanya at pagkatakot sa Kanya. Dahil lumalago tayo sa pagkakilala sa Kanya. Anong dapat na mangyari? Lalago lang ba talaga tayo sa pagkakilala o pagkaunawa sa Scripture? Dapat nakalaki po nito ang paglago sa pag-ibig at pagkatakot natin sa Kanya. At dapat na lumago rin tayo sa pagsunod sa Kanyang mga kalooban. Dahil kung tayo ay lalago lamang sa kaalaman, ngunit hindi sa character, nasa delikado tayong posisyon. Kaya, sa kalakhan ng layunin ng Diyos sa ministry ni Jesus, isa rito ang ipakilala sa ating mga pinili niya ang kanyang sarili, nang sa gayon ay mabigyan niya tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng anak. At masunod natin ang mga salita niya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon, ito naman ang layunin niya sa atin, na tayo kanyang iniligtas. Dahil sa tayo kanyang iniligtas, dapat naman na tayo mabuhay para sa Kanya. Kaya para sa application natin sa first point na ito, unang-una, at binanggit ko na ito last week, na ang pagkabatid natin sa ministry o sa ministeryo, ang ministry ng pagpapakilala ni Jesus sa Kanyang Ama sa atin, dapat na lumikha ng higit pang pagsamba, pagkamangha at pag-ibig natin sa Kanya. Dapat na lumago tayo sa mga aspetong ito sa ating pagiging Kristiyano. Lumago tayo, mga kapatid. Nakikilala natin unti-unti si Jesucristo. At inuunti-unti natin ang pag-aaral nito para mas makita natin ang puso niya kung gaano siya kadakila. Kaya sana lumikha ng higit pang pagsamba, pagkamangha at pag-ibig ang pagkabatid natin na ito sa ministeryo ng pagpapakilala ng Jesus sa Kanyang Ama.
Pangalawa, we are looking at a prayer for a people who are so weak, yet dearly loved by a Savior so good and gracious. Yun ang nakikita natin sa John 17. We are looking at a prayer for a people so weak, yet dearly loved by a Savior so good and gracious. May this prayer give us confidence for our salvation, for He says that we are His. Okay, sana magbigay ito ng confidence sa atin, ng assurance sa atin that we are saved. Na pinanalangin tayo ng Panginoong Jesucristo. Nakaroon nga tayo ng confidence. Sa tuwing tayo ay nananalangin, sa tuwing tayo ay humihingi sa Kanya ng mga pangangailangan natin, we are confident na ibibigay niya ito. Pero ang prayer natin, alamin natin, it's just weak. And here is a prayer na hindi makikitaan ng kahinaan. Kahit paanong hindi tayo magkakaroon ng confidence, paanong hindi tayo magkakaroon ng assurance kung ang nanalangin para sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Mga panalangin natin, nako, minsan ang gulo-gulo pa. Ang hindi pa tayo panalangin ng Panginoong Jesucristo, hindi pa maisasaayos yung mga panalangin natin. Salamat sa Panginoon. Dahil tayo ngayon ay nakapag-aaral ng salita niya at nalalaman natin ang mga bagay na ito. At God, our Lord Jesus Christ, is just so good to us. Praise Him for this blessing that He prayed for us. And may we all glorify God in learning these things. Kaya salamat sa Panginoon. Muli, yun nga, sa tatandaan natin na nagbigay ako ng 4 na subpoints sa paraan ng pagpapakilala ng Panginoong Jesucristo sa Diyos. At ano nga ang mga iyon? Pangaral tungkol sa Diyos sa ministeryo niya, pagtupad niya sa mga utos ng Diyos. Si Jesus ay Diyos sa laman, na for me, pinakadakila ito sa paraan ng pagpapakilala niya sa Diyos, sa ating mga nasa sanlibutan. At pang-apat, na tayo ay wala na doon sa apostolic era. Ngayon, nandito na tayo sa era na wala nang mga nangyayaring ganoong nangyayari sa New Testament. Ang salita na ng Diyos ang ginagamit natin in knowing God. Okay, so yun yung 4 na binigay kong subpoints. And of course, pinakilala ko rin sa inyo kung sino ba itong grupo ng mga taong may special mention lagi sa ministry ni Jesus. Yung mga ibinigay ng Ama sa Kanya para Kanyang tubusin, para Kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Iyon po ay ang mga taong binili ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. At sabi ko nga, kung ganitong may binili na ang Diyos bago pa itatag ang sanlibutan, huwag po kayong mapigilan nito na lumapit sa Panginoon. Huwag po kayong mapigilan nito na lumapit sa Panginoon. May nakapagkwento sa akin na kinikkwento niya, sinabi sa kanya ng isang kakilala niya. Ang sabi ng kakilala niya, paano kaya kung hindi ako isa sa mga pinili? Hindi ka makakapagsabi nun. Not just yet. Lumapit ka kay Jesus. Yun ang paanyaya niya. Huwag kang mag-isip na paano kaya kung hindi ako isa sa mga pinili. And I think that's a good concern. Dapat na lumapit ka lalo. Dahil naunawaan mo how grievous it will be when one day mapunta ka sa impyerno. Na doon ka paparusahan ng Diyos. Kaya lumapit ka sa Panginoong Jesucristo dahil pinapaanyayahan ka niya, pinalalapit ka niya. Again, siya nga itong nagawa natin ng kasalanan. Mga kapatid, siya ang nagawa natin ng kasalanan. Kung tayo nakagawa ng kasalanan sa ibang tao, at medyo malaki ito, ang gagawin ng isang tao ay palalayuin tayo.
Lumayo ka sa akin. Nagkasala ka sa akin. Hindi ko nagustuhan ng gawa mo. Pero itong si Jesus, tayong lahat ay nagkasala sa Kanya. Pero anong sabi niya? Nagkasala ka sa akin, lumapit ka sa akin. Dahil ako lang ang makakaalis ng mga kasalanan mo sa iyo. Diba? Ibang-iba ang Diyos kaysa sa atin. Kahit, totoo na may galit siya sa mga makasalanan. Pero kahit na may galit siya sa mga makasalanan, He is also a gracious God, a merciful God, na handang magbigay ng grasya at habag sa sino mang lalapit sa Kanya. Kahit lumapit kayo sa Kanya kung wala pa kayo sa Kanya. At kung tayo naman ay nasa Kanya na manatili tayo sa Kanya. Okay? Manatili tayo sa Kanya. Hindi na tayo dapat lumayo pa. Lumapit na tayo sa Kanya at tayo'y Kanya nang tinanggap sa Kanyang sarili. Bakit pa tayo lalayo kung nahanap na natin ang overflowing grace, mercy, and love ng ating Diyos? Sa puntong ito ng buhay natin, if we are saved, magpakabanal tayo. Yun ang gawin natin. Manalangin tayo. Panginoon, kay buti ninyo, salamat na aming napag-aralang muli itong panalangin ninyo. Nagagala kami, natutuwa. Hindi namin ito dapat ikalungkot. Maging ang idea ng pagkapili ninyo dahil kung kami ay sumampalataya at sabi nyo nga po, kung kami tumupad na ng inyong kautusan, ang pagsampalataya sa inyong anak na si Jesucristo na inyong isinugo, kami dapat na magkaroon na ng confidence that we are saved. At dalangin ko, Diyos, na yun nga, hindi namin na dapat ikalungkot. Ikagalak namin ito dahil napapatunayan ng aming pananampalataya that we really are one of your elect. Tulungan ninyo kami na makapamuhay ng tapat sa inyo at laging ma-appreciate that until this moment, you are praying for us. Lagi namin itong ipagpasalamat sa inyo. This prayer that I'm praying right now, hindi ito perfect, but yours is. Salamat, O Diyos, sa pagiging modelo sa amin sa pananalangin. We pray for others also na hindi na dumadalo. Sila'y bumalik. Tulungan ninyo sila, O Diyos, na kanilang hangaring muli na paglingkuran kayo. Na ang puso ng ministeryong ito ay walang iba kundi kayo, Panginoong Jesucristo, at hindi kami. Kayo dapat ang maitaas dito, at hindi sino man sa amin dito. Kayo ang magtataas sa mga nagpapakumbaba, hindi po namin yung gawain sa aming mga sarili o sa isa't isa. Kayo ang gagawa nito. Ang dapat namin gawin ay ang itaas kayo. Tulungan ninyo kami, Panginoon. Manatili nawa ang bawat isang nandito na at lumapit na sa inyo at sumasampalataya sa inyo. Manatili nawa sila. At nawa maging ang mga attendees namin noon, nawa sila ay makabalik rin po, bumisitang muli, mabahaging muli ang ebanghelyo sa kanila. At inyo po silang iligtas. Salamat sa inyo, O Diyos, sa araw na ito. Salamat dahil natapos namin ng may kagalakan itong aming pananambahan sa araw na ito. Muli po ninyo kaming gabayan sa linggong ito, sa aming pagtatrabaho, sa mga ginagawa namin. Nawa sa lahat ng aming gawa namin ito. And glorify me. Naliwalhati nawa namin kayo sa lahat ng ito. Salamat aming Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Wala pa na yung kuryente. Galing. Wala ng kuryente. Say hi. Bye po.